ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga pag-ibig na dumarating sa isang pambihirang pagkakataon at hindi ito mahahadlangan ng mga kabiguang pinagdaanan natin. Dahil kung para kayo sa isa't isa, gagawa ng paraan ang tadhana upang kayo ay magkasama. Ikaw kabarangay, naniniwala ka ba sa kapangyarihan ng pag-ibig? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa lahat ng mga kapwa ko panatiko ng programa ninyong Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lauren, 34 years old at taga Pasig City. Nagtatrabaho ako sa isang private company bilang marketing associate. Matagal na talaga akong fan ni Papa Dudut. Sa katunayan ay nahawaan ko na sa pakikinig ng programa ninyo sa radyo ang mga kasamahan ko sa opisina. At hindi talaga kompleto ang aming pananghalian hanggat hindi kami nakakapag-tune in sa Barangay LS. Isang araw ay nagkatuksuhan kami ng mga kaibigan ko na magpadala ng sulat sa inyong istasyon. Bali, 4 kaming nag-send ng kwento namin sa inyong email address. Paunahan na lang kung kaninong sulat ang unang mababasa. At kung pala rin na mapili ang istorya ko, ako na ang magiging pinakamasayang babae sa mundo. Papa Dudut, magsisimula ang lahat noong 2023 kasama ko noon sa paborito kong restaurant ang longtime boyfriend kong si Sev. Naging kami 10 years ago. Tipikal na gabi lamang yon noong niyaya ko siyang makipagkita sa akin para samahan akong mag-dinner date. Papa Dudut. Grabe, sarap talaga ng Chinese cuisine nila dito, no? Paborito ko talaga tong pansit nila tsaka itong siomai. O teka, bakit parang hindi mo ginagalaw yung pagkain mo, babe? Wala akong gana. Di naman ako masyadong gutom eh. Sa katingin ko, kulang pa sa'yo yung mga in-order natin. Gusto mo, pati yung akin, kainin mo na eh. Ha? Bakit bigla namang naging ganyan yung tono mo? May problema ba? Paano ko sabihin ko meron? Ano yun? Di ano, kundi sino. Sino? Ikaw, Paano naging ako'y kumakain lang naman ako rito? nagtanong ka pa talaga, para ka nagutuman ng 1 linggo kung makakain ka dyan. Dami mo pang in-order. Maubos mo ba talaga yan? Mamaya masayang lang ang mga pagkain na yan eh. Mahal pa naman dito sa kinainan natin. Teka ha? Ang dami mo namang sinasabi, hinay-hinay lang, okay? Di ako makabuelo eh. Unang-una, ano bang problema mo? Bakit bigla mo yatang pinakialaman yung pagkain at saka yung mga in-order ko? Pangalawa, oo, gutom ako. Kaya na pa namin order ko tsaka kain. Anong masama ron? Masama doon kasi nakita mo na ba ang sarili mo sa salamin, ha? Ha? Ano namang kinalaman nun? Malaki. Kasi tingnan mo nga yung katawan mo, ang laki-laki na. Chef, ulitin mo nga yung sinabi mo. Sabi ko, ang laki-laki mo na. Takaw-takaw mo kasing kumain eh. Daig mo pa may sikmura ng balyena. Kaya tingnan mo, kitang-kita na sa katawan mo yung resulta oh. Excuse me? Alam mo, di ko lang sinasabi sa'yo to pero naaasiwa na kasi ako sa katawan mo eh. Pwede bang mag-diet ka naman? Bawasan mo mga kinakain mo para sumeksi ka. Medyo di ka na kasi maganda sa paningin ko eh. Nakakaumay, ganun.
Andito na po ako. Oh, nak. Bakit malungkot ka? Hindi po ako malungkot, ma. Pagod lang po siguro ako. Ito po, kunin nyo. Pasalubong ko po sa inyo. Baka hindi pa kayo kumakain eh. Kumain na kami kanina pero ano ba to? Pagkain? Ay, ang dami naman. Akin na, dali. Take out po dun sa restaurant na kinainan namin ni Sev kanina. Ha? Eh, bakit ang dami? Kakaunti lang naman tayo rito sa bahay. Ako lang, ikaw, ang papat kapatid mo na di naman malakas kumain. Teka nga, sabihin mo nga sa akin yung totoo, nak. May nangyari ba sa inyo ni Sev? Wala po, ma. Anong wala? Eh, hindi mo ako maloloko, ha? Nanay mo ko. Baka gusto mong linyahan na naman kita ng mga pamosong linyahan ng mga kananayan pag alam nilang nagsisinungaling sa kanilang mga anak nila. Ano? Wala naman po talaga, ma. Eh, hindi ako naniniwala sa'yo. Sabihin mo na kasi, nak. Baka naman matulungan kita. Nagugutom po ko, ma. Ano? Eh, kamo kumain kayo ni Sev, di ba? Hindi ka ba nabusog? Hindi po, kasi po sinabihan ako ni Sev na ang dami ko raw order. At ang lakas ko raw pong kumain kaya lumalaki na raw po yung katawan ko. Yan po yung mga in-order ko eh. Medyo naparami nga kasi gutom ako at gusto ko lang kumain. Stress din po kasi ako sa opisina kaya napaparami yung kain ko eh. Kaso nung sinabi niya sa akin yun kanina, nawalan na ako ng gana. Tapos naiya na rin ako sa kanya kasi nga, ang pangit-pangit ko na. Ay, saan galing yung pangit, ha? Hindi ka pangit, anak. Ako yung Sev na yan, ang pangit ang ugali. Sino siya para pagsalitaan ka ng ganyan? Oo, medyo nagkakalaman ka nga pero hindi pa rin yung dahilan para insultuhin ka niya. Sira ulong yun. Parang ako na rin ang binastos niya eh. Yaan niyo na po, ma. Nagsasabi lang naman po ng totoo si Sev. Baka concern lang siya sa kalusugan ko, ganun. Depende kung paano niya sinabi. Pero base sa kwento mo, malinaw pa sa sikat ng araw na ininsulto ka niya. Kakausapin ko yun, ha? Ayoko sa lahat yung ginaganyan ka ng kahit sino. Kahit na yung boyfriend mo pa. Anong modo? Ma, please. Basta. Eh, buti pa, kumain ka na. Pero, Walang pero. Kumain ka. Kainin natin tong uwing pagkain mo, ha? Ang dami nito, oh. Eh, kainin na natin to. Sasaluhan kita para may kasama ka. Magpakabusog ka. Maging masaya ka. Kalimutan mo na lang muna yung asungot na boyfriend mo. May araw din siya sa akin. Huwag kang mag-alala. Pagsasabihan ko siya. Papadudot, never naman akong naging conscious sa aking timbang at figura kahit natabain talaga ako dahil diagnose akong may PCOS. At kasama na nga ang hirap sa pagbabawas ng timbang sa kondisyong kong yon. Malaki rin ang epekto ng stress at pagkagutom ko kaya napaparami ang aking kain. At kahit na gustuhin ko mang pigilan yon ay hindi ko talaga magawa. Minsan ay umiiyak na lamang ako sa sobrang gutom kapag pinipili kong hindi kumain para hindi na tumaba pa. Noong naging kami ni Sev, alam niya ang kondisyon ko. Sinabi ko yon sa kanya nang lumabas ang resulta ng ultrasound ko noong isang beses na nagkonsulta kami ni Mama sa OB-GYN. Dahil nga sa irregular ang aking menstruation. Siyempre dahil lalaki normal na hindi niya agad maunawaan ang kondisyon ko. Pero ipinaliwanag ko kay Sev ang lahat-lahat. Binanggit ko rin ang hindi ko mapigilang pagtaba at hirap na pagbabawas ng timbang. Kaya nga masakit sa akin na pinunayon ni Sev sa hindi magandang paraan. Pero sa kabila ng lahat ay nagpaka-mature ako at hindi pinalaki ang bagay na yon. Hindi nagtagal ay lumipas na lamang ang sama ng loob ko hanggang isang araw noong nasa bahay ako nila Sev. Ay bigla na lamang nangati ang kamay ko na maglinis ng kanyang kwarto dahil sobrang kalat na. Tapos ay meron akong nakita na siyang dahilan para manlaki ang aking mga mata.
Grabe, Seth. Ang dami mo na palang labahan dito. Oo. Yaman mo na lang dyan. Papalaundry ko na lang pag sinipag ako. Kaso, ang dami na nito eh. May nasusuot ka pa bang damit? Meron pa naman, tsaka... Hayaan mo na nga lang sabi. Wala nga lang sa akin yung tambak na mga labahan ko tapos ikaw kung todo sita. Sabi ng kung ano-ano. Hindi naman sa kung ano-ano lang ang sinasabi ko. Kaya nga naglilinis ako rito eh. Malamang may mapupuna ako. Kung mamumuna ka lang din di mabuti pa. Huwag ka nang maglinis dyan. Saka di ko naman sinabing maglinis ka eh. Ikaw lang naman tong di mapakali. Masyadong makati ang kamay mo. Siguro, ganun lang talaga kaming mga babae. Hindi ko nilalahat pero karamihan ayaw sa makalat at hindi organisadong gamit. Kaya nagkukusa na lang kaming ayusin at linisin. Bahala ka na nga sa buhay mo. Kada may sasabihin ako, may ribat ka rin eh. Ikaw nga laging mainit ang ulo mo sa akin eh. Wala naman ako sinasabi at ginagawang masama sa'yo. Ay talaga naman oh. Paanong di maiinis imbis na manahimik ka na lang sana dyan at ayusin mo na lang yung paglilinis mo? Ang dami-dami mo pang sinasabi. Nakakatulig ng tenga boses mo, alam mo ba yon? Maglinis ka na lang dyan di kaya iwan mo na yan tapos umuwi ka na. Tinatamad na ako kasama ka rito sa apartment kung ganyan lang din ang ugali mo. Sorry na. Suriin mo mukha mo. Sige na, maglilinis na lang ako rito. Susubukan kong manahimik. Mabuti pa nga. Di mo yata ramdam na kanina mo pa ako iniistorbo sa paglalaro ko rito sa laptop eh. Di ako makafocus Papansin ka masyado. Kaya nga sorry na, di ba? Maglaro ka lang dyan, maglilinis ako rito. Ayusin mo ha. Kung makasabi ng aayusin, siya nga itong makalat sa aming dalawa. Ano yun? May sinasabi ka ba? Wala. Anong wala? Narinig ko may binubulong-bulong ka dyan eh. Wala nga yun. Sabi ko, ang ganda nitong pantalon mo. Di mo ba ito papalitan? Kupas na butas-butas. Ngayon, pantalon ko naman pinag-iinitan mo. Di naman sa pinag-iinitan, nagtatanong lang. Wala akong planong palitan yan. Napapakinabangan ko pa naman eh. Okay, sabi mo eh. Alam mo, buti pa ayusin ko na lang yung pagkakasalansan dito sa labahan mo. Babalik ta rin ko na rin ha, para pag nilabhan mo at natuyo, isusuot mo na lang. Pahala ka sa buhay mo. Check ko muna yung mga bulsa, baka may pera. Ha? Teka, anong pantalon ba yan? Ito, yung kupas na butas-butas. Yung ayaw mo ka mong palitan kasi napapakinabangan pa naman. Sabi ko, salansan ko na lang dun sa gabundok mong labahan. Pero check ko muna tong bulsa. Uy, may nakuha ako. Ay, kala ko pera. Ano kaya to? Wala, basura lang yan. Tingnan ko nga. Ano to? Sev! Ano ba kasi yan? Nagtanong ka pa talaga? Tingin mo sa akin, tanga? Malinaw pa sa sikat ng araw na resibo to ng motel, oh! Laki-laki pa ng pangalan mo? Anong ginagawa mo sa lugar na yon? Wala akong ginagawa dun. Anong walang ginawa? Gusto mo yan yung isipin ko, no? Tingin mo yata talaga sa akin, tanga eh. Pues para sabihin ko sa'yo, hindi ako pinanganak kahapon. Pahala ka sa buhay mo. Isipin mo na kung anong gusto mong isipin. Basta wala lang yan. Pinagtripan lang ako ng mga kasama ko sa opisina. Pinangalan sa akin kahit sila naman yung nagmotel. Tapos ayan, nilagay nila sa bulsa ko, ganun. Makakulukin na yun, hayaan mo, lagot sila sa akin bukas. Di ako naniniwala sa'yo. Di wag ka maniwala. Ako ba mapapraning kakaisip? Di naman, di ba? Ikaw naman yun eh. Tsaka bakit ka ba nagagalit? Kung totoo na sa akin yan, may rason naman bakit ako pumunta sa motel at ng babae. Kasalanan mo rin kasi yun. Pangit-pangit mo na. Naghanap lang ako ng maganda. Papadudot ako ang dapat magalit kay Sev matapos kong makita ang resibo ng motel na nakapangalan pa sa kanya. Pero siya ang galit na galit dahil sa paghuhormentado ko. At hindi pa siya nakontento dahil nakahanap pa talaga siya ng dahilan upang punahin ang mga kapintasan ko. Dahil sa mga sinabi niya, hindi lang ako nasaktan, kundi nawasak din ang puso at pagkatao ko. Simula noon, Papadudot, ay lalo ako naging conscious sa sarili ko. Mas naging mapili ako sa pagkain dahil natatakot ako na pag hinayaan ko ang sarili ko na lumobo ng husto at pumangit ay baka ayawan na talaga ako ni Sev. At ayaw ko namang mangyari yon, kaya ginawa ko ang lahat para pumayat at maging kaaya-aya sa kanyang paningin sa lalong madaling panahon. Pero kahit na anong effort ko, napansin ko na lamang na unti-unti nang lumalayo ang loob sa akin ni Sev ng mga panahong yon. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, mas kinain po ako ng takot at pagdududa na baka pinagtataksila na ako ng boyfriend kong si Sev nang dahil sa hindi na ako kaakit-akit sa kanyang paningin.
Kaya nga para mapabilis ang pagpapapayat ko ay nag-crash diet ako. Yun bang bigla na lamang akong hindi kumakain at panay tubig na lamang ang kinukonsumo ko sa takot na baka madagdagan ang aking timbang. Pero alam naman natin na hindi yun healthy at recommended ng mga doktor dahil nangangailangan ng nutrisyon ng ating katawan na nakukuha natin sa pagkain po ng tama. Kaya lang ay hindi ko na yon inisip dahil nga ayaw kong iwan si Sev at ipagpalit sa ibang babae na di hamak na mas sexy at maganda kesa sa akin. Kaso dahil sa ginawa kong yun ay napasama ako. Isang araw ay bigla na lamang sumakit ang tiyan ko. Yung klase ng sakit na hindi kayang mapagaling ng mga over-the-counter na gamot. Hanggang sa umabot na nga sa puntong namamaluktot na ako sa sakit ng tiyan, kaya nagpa-ospital na ako kina Mama Papa Dudut. Paging Dr. Abel. Aray, grabe. Sakit pa rin ang tiyan ko. Ang hirap ng may ganito. Hindi ko akalain na mau-hospital pa ako. Ano ba kasing ginawa mo sa sarili mo? Seryoso ka ba talaga sa inis mong yan? Oo, bakit? Mukha ba ako nagbibiro? Hindi, pero napaka-unnecessary din naman nung inis mo. Saka hindi ka ba nagwa-worry sa akin? Andito ako ngayon sa ospital, oh. Imbis na sungitan mo ko, di ba pwede magpakita ka man lang ng concern? Concern naman ako, kaya nga tinanong kita kung ano bang pinaggagawa mo dyan sa sarili mo, di ba? Di mo naman ako sinagot. Saan ako lulugar niyan? Hindi ko nga alam kung ano ba nangyayari sa akin eh. Basta bigla na lang sumakit yung tiyan ko. Sobrang sakit na para bang hirap na ako maglakad kaya nagpasugod na ako dito sa ospital. Baka naman kaabag lang yan, ha? Sana nga, pero grabe naman yung sakit. Sus, alagaan mo kasi sarili mo. Di naman sa lahat ng pagkakataon, maaalagaan kita. Buti sana kung mag-asawa na tayo eh. At kailangan pa bang maging mag-asawa muna kayo ng anak ko bago mo siya alagaan? Ah, Tita Maricar, kayo po pala. Huwag niyo na pong pagalitan si Sev. At bakit hindi ako magagalit? Nakakainis yung sinabi niya. Sa tono mo, Sev, parang utang na loob pa ng anak ko na alagaan mo siya. Di ba dapat naman talaga na gawin mo ang bagay na yun kasi girlfriend mo siya? Alam mo, matagal na ako nakakarinig ng sumbong mula kay Loren na di mo raw siya tinatrato ng mabuti. Mahal mo pa ba ang anak ko? Opo, mahal ko naman po si Loren, tita. Kung mahal mo siya, tratuhin mo siya ng mabuti. Huwag mo siyang saktan. Kawawa naman sa'yo yung anak ko eh. Saka hindi ganyang klase ng tao ang pagkakakilala ko sa'yo, Sev. Kakadismaya na bigla ka na lang nagbago. Pasensya na po kayo, tita. Humingi ka rin ng pasensya sa anak ko dahil siya yung mas nasaktan sa trato mo sa kanya. Pasensya ka na, Loren. Wala lang yun. Kaya ko naman to eh. Ma, huwag niyo na pong pagalitan si Sev, please. O sige, pero ikaw na lang ang pagagalitan ko. Ma, bakit naman? Nagtanong ka pa talaga? Pinag-alala mo kami ng husto ng papa at kapatid mo, nak. Ano po ba kasing nangyari? May sinabi po ba yung doktor? Meron na. Sabi niya, GERD daw yung sakit mo. Kaya sumasakit ng husto yung tiyan mo. Tapos nung sinuri nila yung dugo mo nakitaan pa nila na may nakahalong gamot doon. Basta, may iniinom ka bang gamot, nak? Tapatin mo nga ako. Magsabi ka ng totoo. Meron po, ma. Pero ano lang naman po yun slimming pills. Nabili ko lang po yun online kasi sabi raw mabilis daw pong magpapayat. Ay, Diyos ko naman. Baka peke pa yun, ha? Hindi naman po siguro. Medyo namayat naman po ako Feeling ko nga gumaan po yung katawan ko Namayat ka nga pero yun dahil wala kang kinakain. Gusto mo yatang mabutas na lang yung bituka mo at lumala ng husto yung kondisyon mo Saka bakit ka ba nagpapapayat? Dahil ba sa sinabi sa'yo ni Seb? Ay, kasalanan mo talaga to, Seb Tita, di naman po yata patas na isisi nyo sa akin yung nangyari kay Loren. May sarili na pong isip yung anak nyo. Meron nga. Pero di naman niya maiisip ang bagay na yon kung hindi mo siya iniinsulto. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, naku, ikaw talaga ang sisisihin ko.
Papadudot, tinalaban ako na konsensya sa mga sermon sa akin ni Mama. Ibang-iba kasi siya kay Sev na para bang naiinis pa sa akin dahil pinabayaan ko raw ang sarili ko. Kaya naging alalahanin pa niya. At kahit nga galit na galit sa akin ang nanay ko dahil sa ginawa ko sa aking sarili, ramdam ko ang pagmamahal niya at concern para sa akin. Kahit paano ay masasabi ko na natauhan ako at napagtanto ko na hindi ko na uulitin ang ginawa ko. Hindi nga nagtagal ay nakalabas naman ako sa ospital, dala-dala ang mga babala ng doktor na maaari akong mapasama ng husto kapag hindi ko inayos ang pagkain ko. Kaya nga nilimitahan ko na lamang ang pagkain ko sa masustansyang pagkain. Yan ang pinapasok ko sa katawan ko. At hindi ko hinahayaan na malipasan po ako ng gutom. Kami pa rin naman ni Sev ng mga panahong yon pero masasabi kong hindi na kami ganoong kalapit sa isa't isa. Ako na lang yata ang kumakapit pa rin sa aming relasyon at umaasa na magiging maayos ang lahat. Nababalik kami sa dati kahit ramdam ko na unti-unti nang lumalayo ang loob niya. Ang tadhana na nga ang gumawa ng paraan para bumitiw ako sa relasyon namin. Pauwi ako noon at may nadaan ng motel ang sinasakyan kong motor pauwi sa bahay namin. Tapos, nakita ko doon si Sev na papasok habang kaakbay ang isang babae na mukhang napulot lamang niya sa tabi-tabi. Agad akong pumara sa motel na yon at mabilis kong kinumpronta ang boyfriend ko. Hayop ka, Sev! Sino ba yun? Lauren! Ano, nagulat ka, no? Oo! Anong ginagawa mo rito? Di ba dapat ako nagtatanong sa'yo niyan? Anong ginagawa mo rito kasama yung babaeng yan? Pwede ba? Huwag kang mag-eskandalo rito. Nakakaya oh. Pinagtitingin tayo ng mga tao. Ah, marunong ka palang mahiya. Akala ko kasi pinakapal na ng panahon yung pagmumukha mo. At saka bakit ako mahihiya? Ikaw ang dapat mahiya kasi naturingan kang may girlfriend. Pero bakit may kasama kang iba, ha? Balak nyo pang mag-check-in para ano? Para gumawa ng milagro? Hoy, babae! Sino ka ba sa akala mo, ha? Bakit mo kasama yung boyfriend ko? Hoy Karen, for your information, Sandy ang pangalan ko. Huwag mo akong mabababae dyan, ha? Tsaka, for your information ulit, wala akong pakialam kung girlfriend ka nitong si Seth. Eh, hindi ko naman siya kaano-ano. Basta, binayaran niya lang ako para sa aking serbisyo. Tapos pumayag akong sumama sa kanya rito sa motel. Uy, huwag ka nang sumagot, pwede ba? Pinapalala mo lang yung sitwasyon eh. Ako pa ang nagpapalala, eh ikaw pala tong may girlfriend na iskandalosa? Tapos nagpahuli ka pa? Eh di kasalanan mo. Manahimik ka na nga lang. Lauren, magpapaliwanag ako. Ano pa bang ipapaliwanag mo? Eh, harap-harapan na tong panloloko mo sa akin, Sev. Pasensya ka na. Ano pang magagawa ng paghingi mo ng pasensya sa akin? Tingin mo tatablan pa ako niyan? Tingin mo mapapatawad pa kita? Sev, bakit? Bakit mo nagawa sa akin to? Bakit mo ko niloko? Lauren, kasi... Kasi pangit na ako? Ha? Kasi mataba na ako? Hindi na ako kaaya-aya sa paningin mo, ganon? Hindi naman sa ganun. Anong hindi? Yun nga yung lagi mong pinapamukha sa akin eh. Na mataba ako, na pangit, losyang. Alam mo naman yung kondisyon ko, di ba? Alam mo na rin na pag nasa-stress ako sa trabaho, mas hindi ko nakokontrol yung pagkain ko. Nagsa-stress eating ako, ganon. Pero imbis na i-comfort mo ako kung ano-ano pang insulto narinig ko mula sa'yo. Tama ba yun, ha? Tama ba yun? Sagutin mo, tama ba yun? Lauren, Sa dinami-rami ng tao sa mundo, ikaw pa talaga na boyfriend ko mangi-insulto sa akin. Sobrang sakit ng mga sinabi mo, yung mga pinamukha mo. Tapos ako naman to si Tanga, pinilit kong ayusin ang sarili ko para sa'yo. Para hindi mo ako iwan. Pero hindi mo yun na-appreciate. Nagalit ka pa nga nung na-hospital ako kasi sabi mo pinababayaan ko sarili ko. Hindi mo man lang ba naisip na kagagawan mo yon kung bakit?
Tapos ngayon, mahuhuli kita nasa motel na may kasamang ibang babae. Hindi mo na ako nirespeto. Sev, hindi mo na ba ako mahal? Loren, please naman. Kanina pa nakakahiya na Bakit ako. nga ako mahihiya? Ikaw ang dapat mahiya kasi manloloko ka. Kadiri kayo, nakakasuka kayo. Tapos na tayo, Sev. Ayoko na sa'yo. Mamaya mahawaan mo pa ako ng kung anong sakit na pwede mong makuha sa babaeng yan. Papadudot, kahit na masakit sa akin ang naging komprontasyon namin ni Sev at labag sa loob ko na makipaghiwalay sa kanya. Dahil nga sa mahal na mahal ko pa rin siya, ay hindi ko na rin naman kinaya ang harap-harapan niyang panloloko sa akin. Kaya nga tinapos ko na ang lahat ng namamagitan sa amin, pero pinatikim ko muna siya ng mag-asawang sampal na deserve niya. Sa kabilang banda, labis din naman ang iniwang sakit ng kalooban sa akin ni Sev. At malaking parte nga noon ang mga pabaon niyang insulto at paninisi sa akin kung kaya nagawa niyang mambabae. Pilit ko yung inalis sa isipan ko, ngunit may mga pagkakataon pa ring minumulto ako ng mga kakulangan at kapintasan ko sa aking sarili. Naisip ko tuloy na baka kasalanan ko talaga ang lahat at deserve kong iwanan at masaktan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, sobrang broken talaga ako noon dahil nga sa breakup namin ni Sev. Akala ko kasi ay siya na ang the one, pero it turns out na bigla siyang nagloko. Kaya naman, iniyak ko talaga ang lahat. Nag-stress eating ako at kinalimutan ng pansamantala ang pagkain ng tama. Buti na lang at nandyan ang pamilya at mga kaibigan ko na siyang naging matibay kong suporta. At bukod doon ay kasama na rin ang programa ninyong Barangay Love Stories na nagpapasaya sa akin. Doon ako nagsimula ang i-marathon ng inyong mga episode, maparadyo man o online. Sa katunayan ay nanonood din ako ng inyong live sa social media at madalas na nagko-comment kapag nagugustuhan ko talaga ang istoryang ini-ere ninyo. O di kaya kapag naiinis ako ng husto sa bida kasi ang syunga-syunga niya. Like me noon sa ex-boyfriend ko. Pero siguro ay ganon talaga. Once or twice sa buhay natin, nagiging tanga tayo sa pag-ibig. Moving forward, unti-unti naman ako nakausad at muling naniwala sa love dahil sa programa ninyo, Papadudot. Nakakatuwa at nakakaaliw ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa na binabahagi ng mga kabarangay natin. Kaya nga one time ay nakapag-iwan ako ng comment sa isa sa mga live ni Papadudot. Sabi ko doon, sana ako na lang ang piliin noong bidang lalaki. Kesyo hindi niya deserve ang karelasyon niya noon sa sulat niya na sobrang toxic. Tapos, nagulat na lamang ako dahil biglang may nag-reply at sinabi niya doon na ako raw ang pinipili niya. At dahil nga po sa mga nangyari, natawa ako at nireplyan din siya. Bale, nag-usap kami sa comment section ng live ni Papadudot hanggang matapos ang programa, tapos ay nagulat na lamang ako nang makatanggap ng personal message mula sa kanya. Hindi nagtagal ay nakilala ko nga siya bilang si Stefan Papadudot. Grabe, sarap naman ang mga food sa cafe na to. Paano mo na-discover tong lugar na to? Grabing ganda, tapos affordable lang din yung mga pagkain. Ganda pa ng ambience. Tambay na talaga ako dito. Kilala na ako ng mga staff. Dito rin kasi ako madalas nagtatrabaho pag gusto kong maiba naman yung paligid ko. Yung bang ayoko muna sa bahay, yung ganun. Nakakasawa rin kasi. Wow, so work from home ka pala?
Oo, simula pa nung pandemic. Nice, iwas traffic, no? Mm, Ay, ala, sorry. Masyado na ba akong maraming kinakain? Pansin ko kasi konti ka lang kumain. Baka mamaya iniisip mo, ang takaw-takaw ko ah. Masarap lang talaga yung pagkain. Hindi ko mapigilang kumain ng kumain. kaya nga tayo umorder na maraming pagkain para kainin. Tsaka tiwala naman ako na masarap at magugustuhan mo yung mga dishes nila rito. Kaya yan ang in-order ko para sa atin. Ang galing din talaga ng taste mo, no? Ah, Lauren, salamat ha. Saan? Hindi kasi pumayag kang makipagkita sa akin. Akala ko kasi hindi ka free ngayon kasi sabi mo may ginagawa ka rin tuwing Sabado tsaka Linggo. Meron nga, pero okay lang naman. Tsaka gusto ko rin lumabas kasama mo dahil matagal-tagal na simula nung makipag-date ako. I mean, friendly date, ganun. Kaya, thank you kasi di ko akalain na makikilala kita. Tsaka alam mo yun, ang funny lang kung paano nangyari yun. Kaya nga ako rin naman thankful kasi nag-reply ka nun sa akin sa comment section. Tsaka, eto na, di ba? Kasama na kita. Ka-date. Friendly date. Nga pala, mahilig kang makinig ng drama? Ayo! Nakakatuwa kasi nakaka-inspire. Tapos minsan, nakakagalit. Ay, true yan. Di ba? Siyempre, nakakadala yung kwento lalo na kung may nakakainis na kontrabida. Pero meron din namang nakakakilig. Nako, sinabi mo pa, doon na nga lang ako kinikilig eh. Ay talaga? Bakit naman? Paano? Simula kasi nung iniwan at niloko ko ng ex kong masama ang ugali, hindi na talaga ako naniwala sa love-love na yan. Siyempre, bitter-bitera ng atake ng lola mo, ganun. Ikaw ba naman sakta ng bonggang-bongga eh. Kaya, nakikringe talaga ako pag nakakapakinig ako ng mga love story na yan until nagustuhan ko na lang bigla. Narealize ko kasi na hindi naman pare-pareho yung pinagdaraanan ng mga tao, lalo na sa pag-ibig. Merong masaya, maganda, meron din naman problematic. Pero alam mo sa uli, nagiging maayos din naman yung lahat. Alam mo, kagaya na lang ng mga realization mo, naniniwala naman ako na pag hindi tayo nag-workout sa una nating relasyon, hindi pa naman katapusan ng mundo. Oo, masasaktan tayo, iiyak, malulungkot, 'di ba? Manghihinayang. Alam mo, parang ako lang yan kasi 10 taon na kami nung ex ko noon. Ang dami ko ring tanong sa sarili ko kung bakit niya ako nagawang lokohin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nahahanap yung mga sagot eh. Baka ako yung problema, baka siya, ewan. Pero hindi na siguro yun mahalaga kasi mas focus na ako ngayon sa sarili kong kaligayahan. Tama naman. Naniniwala ako na panandalian lang ang kalungkutan. Sa bawat kwento naman palagi pa rin may happy ending sa dulo. Papadudot, sobrang unexpected ng date namin yon. Basta nag-decide na lamang kami na magkita ni Stefan. At masasabi ko na magaan ang aura niya noong unang beses pa lamang na nakita ko siya. Marami rin siyang alam na topic kaya hindi naging boring ang date namin yon. Sa unang beses matapos ang breakup namin ni Sev. Noon lamang ako lumabas kasama ang isang lalaki na nakilala ko nga online. Ang unang date naming yon ni Stefan ay nasundan pa ng mga nasundan ng marami pang date. Naging close kami sa isa't isa at mas nakilala ko rin siya ng gusto. Isa sa mga bagay na nagustuhan ko sa kanya ay wala siyang pakialam sa mga bagay na insecure ako. Lagi niyang pinupuri ang appearance ko at sinasabihan ako maganda kahit na napakasimple lamang ng ayos ko. Bukod doon ay nakikinig din siya sa akin. Yung klase ng pakikinig na may kasamang pangunawa at simpatya kaya naman unti-unti na akong nahulog sa kanya. Pero panandalian lang pala ang saya. Sapagkat isang araw ay merong binalita sa akin si Stefan na siyang dahilan upang malungkot ako ng husto. Papadudot.
sinasabi mo? Joke ba yan o ano? Hindi yun joke, seryoso ako doon. Natanggap ako sa isang project sa Dubai. Matagal ko rin yung hinintay eh. So, ibig sabihin ongoing pala yung application mo noon pa. Oo, pero akala ko kasi di na ako doon matutuloy. Eh, natanggap ka nga kamo at matagal mo na nga rin hinihintay. Ibig sabihin, tuloy na tuloy ka na. Daya naman, iiwan mo rin pala ako eh. Pero may social media naman eh. Pwede pa rin tayo mag-usap doon. Meron nga, pero iba yung oras doon tsaka dito. Baka mahirapan tayo, lalo na siguradong magiging busy ka na doon pagdating mo. Makakahanap pa rin naman ako ng paraan para kausapin ka. Hindi mo naman kailangan gawin yun kasi magkaibigan lang naman tayo, di ba? Wala kang responsibilidad sa akin. Ang totoo, meron. Anong meron? Paano? Kasi gusto kita. Gusto kita higit pa sa isang kaibigan. Wow! Sasabihin mo sa akin gusto mo ako pagkatapos mong sabihin na aalis ka para magtrabaho sa ibang bansa. Pero pwede pa rin naman natin ipagpatuloy yung relasyon natin kahit na magkalayo tayo. Diba? Ayoko. Loren, baka naman... Aaminin ko, Stefan. Gusto na rin kita. Pero ayoko ng LDR. Ayoko noon, praning ako eh. Tsaka hindi ko alam kung kakayanin ko. Kaya nga kung ganyan lang na aalis ka mabuti pa tapusin na lang natin tong kung ano mang meron tayo ngayon. Para wala ka na rin kargo pagdating mo doon. Para trabaho na lang iintindihin mo. Ayos lang naman ako eh. Huwag ka mag-alala sa akin. Makaka-move on naman ako. Lorenak, gising ka dali. Po! Bakit po, ma? Teka, pagbubuksan ko kayo ng pinto. Sorry, Nak. Mukhang malalim na yung tulog mo. Naistorbo pa tuloy kita. Ayos lang po, pero ano po ba yon? Bakit niyo ako ginising? May naghahanap kasi sa'yo. Kanina pa sigaw ng sigaw sa may gate natin kaya nilabas na namin ng papa mo. Ma, nagpapasok kayo ng tao dito sa atin? Oo, pero nagpakilala naman siya sa amin ng papa mo. Siya raw si Stefan. At nagmamakaawa siya na kausapin ka kaya sige na. Labasin mo na kasi di raw siya uuwi hanggat di ka nakakausap. Sige po, ma. Stefan, bakit pumunta ka pa rito sa bahay? Sorry Loren, hindi ko lang talaga kayang tanggapin na ganun mo na lang tinapos ang lahat sa atin. Ano ba kasing meron tayo? Gusto lang naman natin ang isa't isa pero wala nga tayong label eh. Tsaka aalis ka na, di ba? Dapat mas mag-focus ka na doon kaya sana kalimutan mo na lang ako. Hindi ko magagawa yun dahil mahal kita. Anong sabi mo? Mahal na kita at gusto kong maging tayo. O kung ano mang meron tayo ngayon. Ayokong itapon na lang basta-basta yung pinagsamahan natin. Gusto ko lumalim pa yun at magbunga. Gusto ko kitang ligawan. Gusto kitang maging kasintahan. Gusto ko rin naman yun eh. Pero aalis ka nga eh. Pero babalik naman ako eh. Pag nakabalik na ako, magpapakasal tayo. Di pa nga kita sinasagot, kasal na agad gusto mo? Ikaw na kasi yung babae na nakikita kong makakasama ko hanggang pagtanda natin. Kaya sorry kung advance ako mag-isip. Ang totoo, ikaw na rin yung nakikita ko na gusto kong makasama habang buhay. Pero natatakot kasi ako eh. Hindi mo naman ako masisisi, di ba? Hindi, normal lang naman yung matakot. Ako rin naman natakot nung nagtapat ako sa'yo kasi naisip ko baka di tayo pareho ng nararamdaman. Baka di mo rin ako gusto katulad nung pagkagusto ko sa'yo. Natakot ako na masira yung pagkakaibigan natin pero nilakasan ko yung loob ko kaya nagtapat ako sa'yo. At sobrang saya ko nung sinabi mong gusto mo rin ako. Kaya Loren, sana bigyan mo ako ng pagkakataon para patunayan ko yung sarili ko sa'yo. At bigyan mo rin ng sansa yung kung anong meron tayo. Naniniwala naman ako na kapag pareho nating ginusto makukuha natin. Lalo na kung para sa relasyon natin. Itong pag-alis ko, panandalian lang naman to. Pagbalik ko, pangako,
Hindi na tayo magkakahiwalay. Papadudod, ramdam ko ang sincerity sa boses ni Stefan. Ramdam ko na gusto niyang mag-workout ang kung anuman ang meron kami ng mga panahong yon. Ramdam ko na gusto niyang sumibol ang relasyon namin at mamunga yon. Kaya nga ng gabing yon ay sinantabi ko ang takot, pagdududa sa aking sarili at pangamba sa puso ko nang sagutin ko si Stefan at pumayag na maging kasintahan niya. Mahal ko na rin naman siya at na-realize ko na mas hindi ko pala kaya na mawala siya sa akin. Kaya nga pinag-usapan namin ang magiging setup namin sa aming pansamantalang paghihiwalay. Papadudod, hindi po madali ang long distance relationship, lalo na sa katulad kong nasanay na nasa tabi ko lang noon ng ex ko. Pero worth it ang lahat ng sakripisyo dahil ramdam ko kung gaano kagusto ni Stefan na magtagumpay ang aming relasyon. Sa araw-araw na lamang na ginawa ng Diyos ay hindi siya nagmintis na i-appreciate ako, na iparamdam sa akin ang pagmamahal niya at kung gaano ako kahalaga sa kanya. Kaya nga nagpapasalamat ako ng husto sa Panginoon dahil natagpuan ko ang katulad ni Stefan. Sa kasalukuyan ay nasa Dubai pa rin si Stefan, Papadudod, pero uuwi na siya sa 2026 at plano na rin naming magpakasal sa taong yon. Hindi perpekto ang aming relasyon, pero pagmamahal namin sa isa't isa at pananalig sa may kapal ang pinakamalakas naming sandigan. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento at sana po ay marami kaming na-inspire sa istoryang tinampok ko sa programa ninyong Barangay Love Stories. God bless po and more power sa inyong istasyon. Ang inyo pong forever kapuso at ka-barangay, Loren. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi madaling makisama sa mga kapitbahay. Lalo't magkakaiba kayo ng estado at prinsipyo. Minsan, mas madali na lang silang baliwalain at huwag pansinin. Ikaw kabarangay, gaano mo kasundo ang mga kapitbahay mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Belinda, 50 anyos at isang single mom sa anak kong 18 anyos na si Mia. Para kaming mag-best friend ng anak ko. Lagi kaming magkamaritesan lalo na kapag may mga ganap sa mga kapitbahay namin. Tulad na lamang nung nakaraan, may bago kaming dumating na kapitbahay at tumira sa Unit A. Katabi lang namin dahil kami naman ay nasa Unit B. May kamahalan ang renta sa Unit A dahil 2 floors yon at mas malawak pa. Kumpara sa aming mag-ina na 1 kwarto lang at nagkasya na lamang kami sa double deck na kama. Kaya nga mas naging close kaming mag-ina dahil iisa lang ang kwarto namin. Kaya lang minsan ay pinapangarap ko rin na magkaroon ng solong kwarto ang anak kong si Mia, lalo't dalaga na siya at kailangan na ng privacy. Minsan nga ay tinatanong ko kung magkano ang renta sa Unit A. Nalula na lamang ako. Hindi ko kaya ang presyo noon kaya sinabi kong magtiis na lamang muna kami ng anak ko dahil balang araw kapag nagkaroon na ng trabaho, ang anak ko ay magkakaroon na kami ng mas maayos na bahay. Yung bahay na may 2 kwarto. Kaya hanggang pangarap lang noon ng Unit A sa amin dahil hindi pa namin yon kayang upahan. Noong napakante nga yun ay panay ang punta namin doon ni Mia, doon kami nagkakape sa umaga
Hinayaan naman kami ng landlady namin basta wala lang kaming masisira. Ini-imagine naming madalas kung saan namin ipopwesto sa Unit A ang mga gamit namin na bibilhin. Hanggang isang araw ay hindi na kami pwedeng tumambay doon para magkape at mag-imagine. Dahil dumating na ang bagong tenant at dahil alam naming may kamahalan ng renta sa Unit A, kaya nasigurado na agad naming may kaya ang bagong uupa doon, Papa Dudut. Nay! May chika ako! Kumapit ka na, Mams! Alam mo na ba kung sino yung bagong tenant sa Unit A? Oo, alam ko na. Maupo ka na at hindi mo to kakayanin. I-update mo ko dali. Sabihin mo sa akin lahat. Huwag ka magdadamot ng detalye. Teka lang, makikihigop muna ako sa kape mo. O ito. Dalian mo na. Ang sama ng timpla mo sa kape, Nay. Apakapait. Nanlait pa. Nakikihigop na nga lang. Pero perfect yung mapait mong kape sa chika ko sa bagong kapitbahay natin. Magiging bitter ka talaga sa kanya. At bakit? Suspect. 25 anyos na dalaga, makinis, sexy, maganda, at mukhang mayaman. Vivian ang pangalan. Siya yung nasa Unit A? Puso mo, pakalmain mo. Narinig mo lang na 25 anyos na insecure ka na agad? Sinong kamukhang artista? May pagka-Bea Alonso ang ilong. Heart Evangelista ang kutis. Mata ni Carla Abellana at ngiti ni Marian Rivera. Fuck! Yan ang suspect natin. Ano pang nalaman mo sa kanya? Ang dami at ang mamahal na mga gamit niya, ha? Nakakatakot nga dikitan kasi baka pagbayarin ako pag nagasgasan. Mayabang naman yun. Uy, si nanay, nai-insecure na. Hindi ako nai-insecure, no? Tsaka hindi ako maiinggit. Hindi ka maiinggit kahit malaman mong meron siyang automatic washing machine na tatalunin lahat ng washing machine sa laundry shop dito sa barangay natin? Eme! Hindi ka maiinggit kapag nalaman mong dalawa ang inverter na aircon niya? Branded na, mukhang bagong linis pa. Nakakatuyo ng balatang aircon. Doon pa rin ako sa classic na electric fan. Walang inggit kahit malaman mong mas matangkad pa sa'yo ang branded niyang refrigerator? Wala pa rin tatalo sa frigidaire natin na kaya makabuo ng yelong tig-tres kahit kalahating araw pa lang. Pero Nay, namamaho na kaya yung ref natin? Nakakahiyang ipabukas sa bisita. Sino bang kakampi mo rito? Ako o yung ref ng Vivian na yon? Nagsasabi lang ako ng totoo sa ref natin. Kahit 3 sako ng uling ang ilagay mo, ang baho pa rin. Talagang babaho yung ref natin kasi panay ang siksik mo ng mga ulam na pasirana. Sino bang kalaban mo rito? Ako o yung ref natin? Ewan ko sa'yo. Kunin mo na nga yung pang-BP ko at mukhang tataas na naman tong dugo ko. Sulitin na natin ang pagtaas ng dugo mo, Nay. Alam mo ba na si Vivian, ex ng anak ng kapitan dati? O ano naman? Ako nga nung kadalagahan ko niligawan ako ng pinakamasipag magpuyat na tanod. Yun ang gusto ko sa'yo, Nay, eh. Competitive ka. Teka't kukunin ko na yung pang-BP mo para makita na natin kung gaano ka ka-high blood dahil sa pagiging insecure mo. Hindi ako insecure. Naku, pag ikaw humaba ang ilong, gagawin talaga kitang sabitan ng kaldero natin. Aba talaga? Heto na po, kukunin ko na yung pang-BP niyo. Nang umalis si Mia para kunin ang pang-BP ko ay napag-isip ako. Bigla ko naalala ang nakaraang ko. Noong bata pa lamang ako ay hindi ko na naranasan na magkaroon ng magandang gamit at lagi naming pinagtsatsaga ang pamilya ang mga napaglumaang gamit ng mga kamag-anak namin na medyo nakakaangat sa amin. Kaya nga papadudot nagsumikap ako sa pag-aaral para masigurado na makapagtapos ako at makakuha ako ng trabahong may magandang pasahod. Pero parang hindi roon gustong idirekta ng Diyos ang plano sa akin na umasenso. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa maraming kadahilanan at syempre pinakamalaking dahilan na roon ay ang pagiging kapos namin. Ang masakit pa, nabuntis din ako habang nasa kalagitnaan ako ng pagkamit sa mga pangarap ko.
Pinakamasakit doon ay hindi ako pinanindigan ng nakabuntis sa akin, ang tatay ni Mia. Hindi na ako nakipagrelasyon muli sa takot na mabuntis akong muli at iwan. Ayaw ko na magdala ng panibagong bata sa mundong ito, tapos hindi ko rin naman pala mabibigyan ng magandang buhay. Minsan ay nahihiya na ako sa anak kong si Mia dahil hindi ko magawang ibigay sa kanya ang buhay na dapat para sa kanya. Yung buhay na tulad ng mga iniidolo niyang mararangya ang buhay. Pero mabait at maunawain ang anak ko, Papa Dudut. Ni minsan ay hindi niya ako sinisi sa nangyari sa kapalaran namin. Sabi naman niya kahit papaano ay nakakaraos kami at iyon lang ang mahalaga. Nasa ganong pag-iisip ako nang bigla akong makarinig ng katok sa pinto namin. Agad ko yung binuksan at bumungad sa akin ang bagong tenant ng Unit A, si Vivian. Totoo ngang bata pa siya, maganda at sexy. Kahit sinong anak ng kapitan ng barangay ay papatulan siya, Papa Dudut. Hello po! Ako nga pala si Vivian, yung bagong lipat sa Unit A. Hello! Ako naman si Belinda, ang loyal na tenant ng Unit B. Nabanggit nga ng anak kong si Mia na naglilipat ka na raw. Kumusta naman? Medyo nakakapagod. Tapos ang init pa. Kaya pasensya na kung puro pawis na tong suot kong spaghetti strap ha. Kaya sigurong sisipag ng mga taga-buhat mo kasi na-inspire sila masyado sa spaghetti strap mo. Joke. Ay, hindi dapat yan joke. Sinadya ko talagang magsuot ng spaghetti strap para mawala ang pagod ng mga taga-buhat ko ng gamit. Saka para ingatan nila yung pagbubuhat. Ang hirap naman kung magasgasan yung bago kong 75-inch smart TV na fully paid. Sana all 75 inches. Nay, hindi ko mahanap yung pambipi nyo. Hindi kaya sinangla nyo na naman kay Aling Tessa? Anong pang BP? Wala nagbe-baby sa lahi natin. Ikaw talagang bata ka. Ang hilig mong gumawa ng kwento. Nay, hi Miss Vivian. Napadaan kayo rito sa bahay namin. Pasensya na sa nanay kong allergic sa pang-BP ha. Mia! Mia nga pala. Ang kaisa isang anak ng single mom ng Unit B. Nakakatuwa naman kayong mag-ina. Ito naman talagang sana all. Saka tawagin mo na lang akong Vivian, di naman nagkakalayo ang edad natin. May maitutulong ba kami sa'yo, Vivian? Kasi parang mukhang wala na eh. Halos trinabaho na lahat ng mga taga-buhat mo. Nakakaloka nga eh. Kahit yung mga kapitbahay nating lalaki, tumulong na rin. Ayaw pa magpabayad. Ang babait naman pala ng mga lalaki dito sa atin. Mabait talaga sila kapag naka-spaghetti strap ang babae. At nakamaiksing maong shorts. Baka kahit renta mo, libre na kapag nakita ka ng asawa ng landlady natin. Joke! Mapagbiro talaga kayong mag-ina, no? Nakakatuwa naman. Sana makaklose ko kayong dalawa. Pwede naman, basta makikiref ako sa'yo ng ulam ha. Ay, wala ba kayong ref? Meron, kaya lang may amoy eh. Meron kaming ref, kaya lang tong anak ko eh. Kulang na lang pati sapatos niya ipasok sa ref. Gusto lahat malamig. Nakakainit tuloy bigla ng ulo. Parehas tayo, Mia. Gusto ko rin laging malamig. Kaya nga dalawa yung binili kong inverter na aircon eh. Bala ko pa nga bumili ng isa pa para bawat sulok ng bahay ko, malamig na. Yabang naman ng 3 aircon. Oy, joke lang yun ah. Ah, okay lang. Hindi naman ako pikon. Saka alam ko namang mahilig lang talaga kayong magbirong mag-ina. Ito hindi biro ha. Baka pwedeng makinood sa TV mo. Mia! Walang problema. Andyan lang naman ako sa bahay. Madalas kasi naka-work from home ako. Anytime na gusto mong makinood ka, to ka lang, okay? May kasama pang popcorn at soft drinks pag makikinood ka. Uy, narinig mo yun, Nay? May popcorn at soft drinks. Talo ang tubig at tinapa natin na pinapapak natin kapag nanonood tayo ng balita. Mas malasa naman ang tinapa kaysa sa popcorn. At mas healthy ang tubig kaysa sa soft drinks.
Naku, pasensya na ha. Hindi ko kayo ma-offera ng tinapa kasi allergic ako dun. Lalo na sa tuyo. Pero marami akong imported na meatloaf at corned beef. Pwede na siguro yung papakin kapag nanonood kayo ng balita. Bibigyan ko kayo. Di ko rin kasi nagagalaw masyado kasi lagi lang akong umu-order ng food ko. Wala akong time magluto eh. Tatanggapin namin ang ayudang yan, Vivian. Ilang taon na kasing luya lang ang laman ng kitchen cabinet namin eh. Ikaw talaga kanina mo pa binabackstab ang bahay natin. Totoo naman ah. Naku, tumatawag na yung magde-deliver ng food ko. Maiwan ko muna kayo ha. Katok lang kayo sa Unit A kapag may kailangan kayo. Bye! Papa Dudut, mukha namang sincere ang pakikipagkaibigan ni Vivian sa aming mag-ina. Kaya lang siguro ay natabunan yon ng inis dahil sa inggit ko. Opo, Papa Dudut. Inggit nga ako kay Vivian. Magpapakatotoo na ako. Mas lumala nga ang inggit ko nang makaharap ko na siya at makita kung gaano siya kaganda at kasexy. Ganon kasi ang itsurang pinapangarap ko noong dalaga pa lamang ako. Malapit ko na sanang ma-achieve yon, kaya lang ay nabuntis ako at nasira ang figure ko. Binala ko namang ayusin pagkatapos kong manganak. Kaya lang ay naging busy na ako sa pag-aalaga kay Mia. Dagdag pa na kinailangan kong maghanap kaagad ng trabaho para may pangtustos ako sa pangangailangan namin. Wala naman kasi akong ibang maasahan noon kundi ang sarili ko. Mas nahirapan pa ako sa pagtatrabaho lalo't wala ring ibang mag-aalaga kay Mia. Naalala ko pa yung unang trabaho na pinasukan ko, Papa Dudut. Ayaw sana nila akong tanggapin dahil baby pa noon si Mia at may chance raw na hindi ako makapag-focus sa trabaho ko. Lalo na noong nalaman nilang single mom ako at walang ibang tumutulong sa akin sa pagpapalaki kay Mia. Naiintindihan ko naman sila, Papa Dudut. Pero naawa sa akin ang boss ko at pinayagan akong dalhin si Mia sa opisina. Nasa ilalim ng mesa ko lagi si Mia. Doon ako naglatag ng higaan niya. Mabuti na lamang at hindi iyakin at madalas lamang tulog si Mia kaya hindi rin siya naging abala sa akin sa trabaho. Hindi rin siya nakaabala sa mga katrabaho ko. Ginawa ko yon ng ilang taon. At nung nakahanap na ako ng panibagong trabaho na makapagbibigay ng mas malaking sahod, ay buong puso akong nagpasalamat sa boss ko. Pinayagan naman niya akong umalis at binigay pa sa akin ang blessing niya. Doon ko rin nalaman na noong nagsisimula siyang magtrabaho ay kagaya ko rin siya. Isa rin siyang single mom at walang ibang tumutulong sa kanya kundi ang sarili niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naalala ko lang noong unang lipat namin sa Unit B, Papa Dudut. Mura pa lang noon ang upa. Medyo malaki na noon si Mia at kinakailangan naming makahanap kaagad ng malilipatan dahil pinaalis na kami sa luma kong inuupahan. Hindi na raw kasi yon ipapaupa dahil titira na roon ang anak ng landlord ko. Nahirapan akong makahanap ng matitirhan namin lalo't hindi ko rin kayang budget ng ibang paupahan. Hanggang sa makita ko ang tinutuluyan namin ngayon. Unit B. Malapit yon sa trabaho at higit sa lahat ay hindi ganoong kataas ang paupa. Mabait din ang landlady ko. Nagustuhan niya si Mia kaya naman pinayagan niya akong umupa roon. Binawasan pa niya ng 1,000 ang upa ko. Naaawa marahil sa kalagayan ko bilang isang single mom. Dito na kami tumira sa Unit B mula noon hanggang magdalaga si Mia. Hindi na rin tinataasan pa ng landlady namin ang upa sa amin. Sa aming mag-ina lang yun ha, dahil sa ibang tenants ay regular na nagtataas ang landlady namin. Bilang kapalit sa kabutihan ng landlady namin ay kami mismo ni Mia ang naging tagabantay ng compound namin. Kami na rin ang naglilinis ng lahat. Sinisiguro naming na ire-report namin sa landlady kung meron kaming makitang problema sa compound. Kaya mas lalong natuwa sa amin ang landlady namin. Mukhang forever na nga kaming uupa roon dahil hindi na kami makakahanap pa ng ganong kabuting landlady.
At higit sa lahat ay hindi na kami makakahanap pa ng ganong kamurang paupahan. Malapit yon sa trabaho ko at malapit yon sa school ni Mia. Kinapos man kami sa karangyaan, pero biniyayaan pa rin kami sa ibang paraan, Papa Dudut. Nay, alam mo na ba? Ang alin? Yung tungkol kay Vivian. Kasiraan ba yan sa kanya? May skandal ba siya? Ano? Si nanay talaga. Ang bait naman ni Vivian pero gusto mo laging hanapan ng baho. Ano ngang nalaman mo sa kanya? May lang naman to. Ang dami na naman yung gamit na dumating. Bago lahat. Baka naman kasi may sugar daddy na nagpupundar sa kanya. Yan ang baho niya. Hindi rin, Nay. Sariling sikap si Vivian. Close na kayo? Piniagang ka lang niyang makiref ng ice cream mo, pinagtatanggol mo na siya? Ayoko lang maging bias, no? Mabait naman kasi siya. Para saan pa tong inisplok mo na marami siyang bagong gamit na dumarating? Para lang inggitin ka. Effective, di ba? Sarili mong nanay, sinisira mong araw. Sinasabi ko lang kasi pwede tayong makisuyo sa mga gamit niya. Di ba nga pinapayagan na niya ako makiref? Tapos okay lang sa kanya kung makikinood ako sa TV niya. Ikaw naman, hindi porket pumapayag siya, sige lang na sige. Mahiya ka rin naman. Siya kaya itong nag-offer. Saka gusto niya nga na nandun ako lagi para may kasama siya eh. Ang lungkot daw na mag-isa lang siya ron, lalo't bagong lipat lang. Namamahay pa. Bakit hindi siya dalawin ng sugar daddy niya? Wala nga siyang sugar daddy. Gusto kong paniwalaan na meron siyang sugar daddy. Ibigay mo na to sa akin. Iba ka talaga kapag nilalamon ng inggit, no? Busog na nga ang inggit sa akin eh. Kaya mas magandang wag ka nalang pumasok sa bahay niya. Kasi baka ma-stroke ka dahil sa inggit. Gaano kaganda ang bahay niya? Maganda. Parang mga bahay sa ibang bansa. Ang mamahal talaga ng mga gamit niya. Parang hindi nga bagay dito sa barangay natin eh. Ewan ko ba kay Vivian kung bakit dito pa niya naisipang lumipat? Pwede naman siya sa mga syala na kondo. Kasi kabit siya ng kapitan natin. Kanina sugar daddy tapos ngayon may kabit na siyang kapitan. Grabing imagination mo, Nay. Pumapalo talaga kapag naiinggit ka eh. Sa ganitong paraan lang naman gumagana ang loob ko eh. Hindi ko naiisip na miserable itong buhay natin kumpara sa kanya. Bakit mo naman kasi iniisip na miserable ang buhay natin? Okay naman tayo ah. Kung okay tayo, bakit mo laging nilalait na mabaho ang ref natin? Bakit kailangan mo sabihin na laging walang laman yung kitchen cabinet natin? Oy, wala akong sinabing walang laman yung kitchen cabinet natin. Sabi ko nga may luya ron eh. Ikaw talaga mapagawa ka ng kwento. Ganon din yun. Nilait mo pa rin ang pasimple. Nay, hindi ka dapat makaramdam ng inggit kay Vivian. Saka dapat hindi mo dinadaw ng buhay natin. Sa'yo talaga nang galing yan? Matapos mong sabihin na ang baho ng ref natin? Kahit mabaho ang ref natin at luya lang ang laman ng kitchen cabinet natin, happy naman ako sa buhay natin. Hindi ka ba talaga happy, Nay? Happy naman sana. Kaso, biglang dumating si Vivian. Ang hirap na tuloy maging happy, lalo kapag nakikita mo sa kanya yung mga bagay na wala sa atin. For sure, meron ding wala sa kanya na meron tayo. Alam ko kung ano yan. Ano? Kahirapan! Napailing na lamang si Mia sa huling sinabi ko. Hindi naman niya kinontra kasi alam niyang totoo yon. Nagpaalam na lamang siya saglit para pumunta sa Unit A para makinood ng balita sa 75-inch Smart TV ni Vivian. Inaya niya ako pero tumanggi ako. Ayos lang naman ako sa TV namin kahit na hindi flat screen ay okay lang. Ang TV pa rin kasi na gamit namin ay yung luma at mataba ang likuran. Pamana pa ito sa akin ng nanay ko. Napanalunan niya noon sa isang raffle sa peryahan. Inalagaan lang kaya tumagal. Ilang pusa na rin ang natulog sa likuran ng TV naming dahil laging mainit doon. Binuksan ko ang TV at mag-isa kong pinanood ang balita. Pero hindi ako makapag-concentrate sa pinapanood ko. Panay kasi ang balik ko sa nakaraan. Naalala ko pa kung ano ang pinakaunang gamit na pinundar ko noong lumipat kami sa Unit D. Isang kutsyon.
Isang kutsyon ang una kong pinundang. Sa dati kasi naming inuupahan ay pinahiram lamang ang kutsyon sa amin. Binala ko nga yung hingin dahil gutay-gutay naman na at manipis na. Baka itapon lang nila. Pero sabi ng dati kong landlord ay kailangan daw nila yon para tulugan ang mga aso nila. Parang nasaktan ako doon. Kaming tao na mas kailangan yon ay hindi sa amin inabot. Pero hinayaan ko na. Sa unang gabi nga namin sa Unit B ay wala pa kaming kutsyon noon. Nagtiyaga kami sa mga karton na ginamit namin sa paglilipat. Pinatungan na lang namin ang mga tuwalya para hindi masyadong masakit sa likuran. Ilang araw pa ang lumipas bago ako nakabili ng kutsyon. Manipis lamang yon pero nagkasya na kaming mag-ina. At sa paglipas pa ng panahon, dala ng pagpupursige at pag-iipon ay nakabili na ako ng mas makapal na kutsyon. Hindi lang isa kundi dalawa para sa aming dalawang mag-ina, Papa Dudut. Hello, Ate Belinda! Vivian! Huwag mo na akong tawaging ate. Hindi naman nagkakala yung edad natin. Ah, ganun ba? 25 years old ako eh. Eh, ikaw? 50. Ay, hinahanap mo ba si Mia? Wala kasi siya rito. Andun sa bahay ng kaklase niya. May tinatapos para sa school nila. Ay, hindi naman. May kailangan lang sana ako sa'yo. Sa akin? May kailangan ka? Anong meron ako nang wala ka? Teka, bago mo sagutin yan, pumasok ka muna. Baka mahamugang ka dyan sa labas. Naka-spaghetti strap ka pa naman. Nagpalinis kasi ako ng aircon kanina. Ah, kaya ka naka-spaghetti strap. Para linisang maigi yung aircon mo. At bigyan ng discount. Iba talaga ang hiwaga ng spaghetti strap, no? Parang Lucky Charm siya. Ano ba yung kailangan mo pala? Ah, makikihiram lang sana ako ng electric fan kung meron kayo. Aba, mayroon ako. 3 pa. Yung isa sira. Ayun, baka naman pwedeng pahiram. Yung sira ba? Yung gumagana sana. Pwede ba? Mukhang hindi mo na-afford magbayad ng kuryente dahil sa 3 aircon mo ah. Hindi naman. Kahit gawin ko pang 4 yung aircon ko, makakabayad pa rin naman ako. Eh bakit ka nangihiram ng electric fan? Eh, nakakadry pala ng skin yung lagi kang nakababad sa aircon. Napansin ko lang ngayon. Ah, mukha kang dry. Grabe ka naman. Parehas lang naman tayong dry. Joke. Oh, yan ah. Marunong na rin ako sumabay sa mga biro mo. Pero dry nga rin naman ako. Hindi ko naman kinakahiya yun. Tamad kasi ako uminom ng tubig tapos matipid pa ako sa lotion. Hayaan mo. Kapag pinahiram mo ako ng electric fan ngayon, bibigyan kita ng lotion. Deal? Duda ako kung bakit ka humihiram ng electric fan eh. Ha? Anong nakakaduda doon? Mataas na kasi talagang singil ng kuryente ngayon. Napanood ko sa balita. Ayaw mo lang aminin na namamahalan ka na sa kuryente mo. Kaya hindi ka na muna gagamit ng aircon. Sabi ko nga sa'yo, kahit 4 pa na aircon ang nakabukas sa bahay ko, kaya kong bayaran yan. Kahit nakabukas pa yung pinto ko magdamag, kaya ko pa rin bayaran kung magkano man ang makukonsumo ko ron. Kaduda-duda lang kasi na biglang electric fan na yung gagamitin mo. May masama ba sa electric fan? Para sa aming mga nagtitipid lang kasi yun. Baka nga nagtitipid ka na rin ngayon. Pwedeng umamin. Ikaw talaga? Alam ko nanunukso ka lang kaya hindi ako mapipikon sa mga pang-iintriga mo sa akin. Pero kailangan ko lang talaga mag-electric fan kasi nagdadry na yung skin ko dahil babad ako sa aircon buong araw. Alam ko na. Hindi mo na-afford bumili ng electric fan kasi naubos na yung pera mo. Kasi finally paid mo yung 75-inch smart TV mo. Hindi kita masisisi kung magpapakumbaba ka na ngayon. Ganun talaga. Matuto tayo sa pagkakamali natin.
Next time kasi, huwag masyadong lustay para may mahuhugot ka pa kapag kailangan bumili ng electric fan. Bakit ba masyado kang masaya na malaman na wala akong pera? So wala na nga, kasi di mo na afford bumili ng electric fan. Umorder na ako ng industrial electric fan, yung pinakamahal. Hindi pa siya makakarating ngayon kasi within 3 to 5 days ang delivery mula sa mamahaling shop na inorderan ko. Branded yung electric fan na binili ko. Yung gamit mismo ng mga sikat na vlogger at artista. Hayaan mo pag dumating na, ipapahiram ko sa'yo para ma-experience mo naman kung paano makatikim ng pangmayaman. Che, sa'yo na yung electric fan mo. For sure, hirap nang umikot yan dahil napupuno na ng alikabok at kinakalawang na yung loob. Che, uli! Hindi ako nakasagot sa sinabi ni Vivian Papadudut. Gusto ko siyang labanan sa pagtataray niya pero naisip kong ako naman pala yung unang nang atake sa kanya. Ewan ko ba kung bakit ko ginawa yon, siguro'y naipon na lamang din talaga yung inggit ko sa katawan ko. Masisisi niyo ba ako? May pagkamayabang din naman kasi si Vivian. Kung paano niya ibida sa akin yung mga gamit niya, akala ba niya ay hindi ko ramdam? O baka naman masyado lang akong sensitive at wala naman siyang balak ipamukha sa akin yon. Pero dahil nababalot ako ng halo-halong emosyon kaya hindi na ako nakapag-isip pa ng maayos. Para sa akin noon, kontrabida talaga si Vivian. Kaya naman naisipan kong labanan siya sa mga pinagyayabang niya. Nang makauwi si Mia, nalaman kong hinarang pala siya ni Vivian sa gate at kinuwento ang ginawa ko. Hindi ako kinampihan ni Mia kaya mas lalo akong nainis kay Vivian. Immature daw ako, sabi ni Vivian. 50 na raw ako pero kung umasta ako ay para akong grade school. Doon ako mas lalong nag-init. Napacheck tuloy ako sa BP ko. Tama nga ang hinala ko, tumaas na naman ang BP ko. Wala akong ibang sinisisi noon kundi si Vivian at nararamdaman kong inggit sa kanya. Makakabawi rin ako sa kanya, yun ang sinumpa ko habang nililinisan ang mga namuong alikabok sa electric fan namin, Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Matagal kong pinag-isipan ang gagawin kong paghihigante kay Vivian Papadudut. Mga 1 week din yon. Naisip kong bumili ng bagong TV, iyon ang simula ng paghihiganti ko kay Vivian. Inabangan ko ang sale online at nag-apply din ako ng loan sa online shop na yon. Nasilaw ako sa offer lalo't alam kong pwede ko yung bayaran ng paunti-unti. Itinago ko na ang matabang likuran na TV namin, Papadudut, at nagulat na lamang si Mia nang dumating ang bagong flat screen TV. Hindi ko muna yon ginamit para makaiwas na magasgasan at mag-overheat. Kung nag-overheat man ang mga flat screen TV. Wala rin naman kasi akong alam. Ang alam ko lang, pwede ko yung ipamukha kay Vivian oras na dumaan siya sa bahay. O di naman kaya ay lalakasan ko ang volume ng TV para marinig niyang meron na kaming bagong TV. Gusto na ngang gamitin ni Mia ang TV para makapanood na siya ng balita. Kaya lang ay sinabi ko na pasimplihan niya muna si Vivian na dumaan sa bahay. Nagtataka may sumunod pa rin si Mia dahil sa kagustuhan nitong makapanood na sa bagong TV namin. Maya-maya pa'y bumalik na si Mia pero hindi naman niya kasama si Vivian. Sinabi lang niya na busy daw si Vivian. Pero alam kong umiiwas lamang si Vivian sa akin dala nga noong minsang tensyon sa pagitan namin dahil lang sa electric fan. Kaya hinayaan ko na lamang na buksan ni Mia ang TV para makapanood na siya. Nilabas ko ang tinapa sa ref para papakin niya pero tumanggi siya dahil binigyan daw siya ng popcorn ni Vivian. Nainis na naman tuloy ako, Papadudut. Ayos tong TV natin, Nay, ah. Siyempre naman, hindi tayo papatalo sa iba dyan. Kay Vivian na naman ba? Meron pa bang iba? Alam mo, Nay,
pabayaan mo na siya. Enjoyin na lang natin tong bagong TV natin. Uy, ang saya ko! Hindi ko na kailangan pukpukin yung likuran ng TV para lang gumana kapag nagbo-blur yung pinapanood ko. Yan ang regalo ko sa'yo sa kasal mo, ha? Ipapamana ko sa yung TV na yan. Ha? Ito ang ireregalo mo sa akin pag kinasal na ako? Baka basag na yung screen nito kapag nakahanap na ako ng lalaking papakasalan ako. Grabe naman yung regalo mo, recycled. Wala akong pakialam. Ipapamana ko pa rin tong TV sa'yo, kaya alagaan mong mabuti. Tulad ng pag-aalaga ko roon sa matabang TV natin dati. Hayaan nyo, Nay. Aalagaan ko tong TV natin. Sisiguraduhin ko na makakakain siya ng 3 beses sa isang araw. Bibilang ko rin siya ng vitamins, lalo kapag napupuyat siya sa gabi. Okay na po ba? Puro kakalukuhan. Lakasan mo nga ang volume ng bagong TV natin. Malakas naman ang volume Hindi nyo pa rin ba marinig? May pangbili ng bagong TV pero cotton buds wala. Naririnig ko, kaya lang gusto kong marinig din sa Unit A. Nako, kay Vivian na naman. Siya bang inspirasyon mo kaya ka bumili ng bagong TV? Malamang! Ano nga namang ikaw? Ayan na ata si Vivian. Lakasan mo yung volume. Tsaka humanap ka ng mapapanood na matingkad ang kulay. Wala naman tayong cable na. Iisa lang ang channel natin. Wala akong pakialam. Gumawa ka ng paraan. Lagyan mo ng filter yung palabas. Teka, bubuksan ko lang yung pinto. Hi, Belinda! Hi, Vivian! Dinig ko ang lakas ng TV niyo sa unit ko Ganun ba? Sobra naman pala ang lakas ng sounds ng nabili kong TV. High quality talaga. Umaabot talaga sa'yo yung tunog. Oo, nakaapekto siguro na nakabukas lahat ng bintana niyo kaya dinig sa akin. Pwedeng makita? Pasok ka. Pwede ka rin makinood kahit anong gusto mo. Nay, isa lang ang channel natin. Lagyan mo ng filter. Wow, ang cute ng TV niyo Anong cute? Ang cute para sa maliliit lang. Ang laki kaya ng TV namin. Oh, sorry. Nasanay lang kasi ako sa laki ng TV ko. Ilang inches ba to? Ano siguro? 40 to 55 inches. Asian size. Ganon. Hindi mo man lang chinek yung size bago ka bumili? Nagmamadali na kasi ako sa pag-shopping. Kung ano na lang yung madampot kong TV, yun na lang ang binili ko. Next month, bibili na lang ulit ako ng bago. Balitaan kita. Maganda yan. Nakakatuwa naman. Kasi tong si Mia laging nagre-reklamo dun sa matabang likuran na TV nyo At least ngayon may flat screen na kayo. Ewan ko ba kay nanay kung bakit ngayon niya lang naisipang i-retire yung senior citizen namin na TV. Sentimental kasi ako sa gamit. Pamana pa kasi yun ng nanay ko. Naiintindihan kita. Naabutan ko rin naman yung ganong TV pero binigay na lang namin sa kapitbahay namin nung may nagregalo na sa amin ng bago. Hanggang ngayon gamit pa rin nila yung TV na binigay namin Ay, gumagana pa? Tsaka nagkakausap pa rin kayo ng dating kapitbahay nyo? Oo, close pa rin kami kahit nagdalaga na ako at umalis doon. Papadaanin ko nga siya rito next week. Ibibigay ko na kasi sa kanya yung ref ko. Bibili na lang ako ng bago, pamana ko na yun sa kanya. Total, 2 years ko na rin namang gamit yung ref ko na yun. Uy, Vivian, baka naman may ipamana ka rin sa amin. Kailangan namin ng mana. Gusto niyo ba yung sofa bed ko? Di ko naman kasi nagagamit. Sa inyo na lang para komportable kayo kapag nanonood kayo ng TV. Ay, hindi na. Kasi may in-order na ako online na sofa bed at bagong ref. Uy, magkakaroon na tayo ng bagong ref, Nay? Oo naman. Ipapamana natin sa junk shop tong lumang ref natin. Namangha si Mia sa mga sinabi ko. Masaya naman si Vivian sa mga sinabi ko. Niyakap niya ako at sinabing natutuwa siya sa pag-asenso namin. Hindi ko kinatuwa yon at feeling ko ay kaplastikan lamang yon. Nakinuod pa saglit si Vivian at pasimple niyang sinabi na ang bagong TV namin ay parehas doon sa napaglumaan niyang TV may 3 taon na raw ang nakakaraan. Nakakainis. Ewan ko ba kung ako lang ang nakapansin ng pagyayabang niya. Kasi si Mia believe na believe pa rin sa kanya. Makalipas nga ang ilang minuto ay umalis na rin si Vivian at pinapatay ko na kaagad kay Mia ang TV. Nagreklamo si Mia kasi gusto pa niyang manood pero pinilit ko siyang patayin ang TV. Natatakot kasi ako na baka mag-overheat yung TV. Saka baka malaki na ang gastos noon sa kuryente.
Nagbilin ako kay Mia na limitahan lamang ang paggamit ng bagong TV para umabot pa sa kasal niya balang araw. Noong gabi bago matulog ay pinoblema ko kung paano pa ako makakapag-loan para makabili ng sofa bed at bagong ref na pinagyayabang ko kay Vivian. Alam kong dadaan pa rin si Vivian sa bahay at baka hanapin pa nito ang ref at sofa bed. Kaya naman naghanap pa ako ng pagpapautangan or mapagpapautangan. Meron naman akong nakuha, yun nga lang ay sobrang taas ng interest. Pikit mata ko na lamang na kinuha yon alang-alang sa pride ko. In-order ko ang sofa bed na hindi ko naman kailangan. At bumili na ako ng bagong ref kahit pwede pa naman ang luma namin. Bahala na. Kailangan kong panindigan yon pero pinangako ko sa sarili ko na huli na yon. Hindi na ako magpapadala sa kayabangan ni Vivian. Sisiguraduhin ko lang na makikita niya ang una kong pinagyabang na sofa bed at ref. Makalipas lang ang ilang araw ay dumating na yon sa bahay namin. Tuwang-tuwa na naman si Mia pero may halong alinlangan na sa kanya, Papa Dudut. Sinasabi niyong sofa bed kay Vivian? Ang ganda, di ba? Parang ang tigas. Nanlait pa. Baka naman delikado to sa spinal cord, Nay, ha? Magpasalamat ka na lang na meron na tayong sofa bed. Bakit kasi bumili ka pa parang hindi naman natin kailangan? Para ma-enjoy mo kapag manonood ka sa flat screen TV natin na hindi pa fully paid. Parang di nakaka-enjoy kasi nga matigas. Baka sumakit lang ang katawan ko. Para akong nakahiga sa isang sakong bigas eh. Eh di wag mong higaan. Ako na lang. O kaya kapag may bisita tayo makikitulog sa atin. Talaga? Tatanggap na tayo ngayon ng bisita? Di ba nga ayaw mong magpatuloy ng bisita kasi dagdag pa ka mo sa papakainin? Magpasalamat ka na lang at nakabili ako ng mga bagong gamit natin. Nagpapasalamat naman ako, kaya lang hindi ba parang sobra na tunay? Kasi hindi naman natin talaga kailangan itong sofa bed. Ay yung ref, hindi ba? Panay ang reklamo mo na mabaho na yung ref natin. Oo, mabaho nga pero may sentimental value sa akin yun eh. Yun na kaya yung ref na nakalakihan ko. Andun pa nga lahat ng sticker na dinikit ko eh. Mas maganda yung bago natin. Pag pwede na siya isaksak bukas, makikita mo. Kasing lamig ng yelo sa US ang may experience mo. Speaking of yelo, bibili muna ako sa labas. Hindi pala tayo nakagawa kagabi. May binili pa naman akong soft drinks. Sayang kung walang yelo. Bumili ka na rin ng popcorn para malantakan natin mamaya habang nanonood. Wow! Asensado na! Hindi na tinapa ang pinapapak. Alis na ako. Ay! Vivian! Hello! Nagulat naman ako sa'yo. Kakatok pa lang sana ako pero nabuksan mo na agad yung pinto. Andyan ba nanay mo? Oo! Nay! Andito si Vivian! Labas lang ako ha. Bibili ako ng yelo at popcorn. Hi, Belinda! Hi! Andito ka? Gusto mo makita yung sofa bed at bagong ref namin, no? Nakita ko na kanina nung dineliver dito. Congrats ha! Hindi na magrereklamo si Mia sa amoy ng lumang ref nyo. Mareklamo lang talaga ang anak kong yan. Naalala ko nga sa kanya yung sarili ko nung bata pa lang ako Naalala? Hindi ko pa yata nakwento sa'yo kung bakit malapit ang loob ko sa inyong mag-ina. Kasi nung bata ako, katulad ko rin si Mia. Marami rin akong gustong bagong gamit tulad ng nakikita ko sa mga kakilala namin. Pero hindi namin afford. Single mom kasi nanay ko. Parang ako. Oo. Kaya nga magaan din agad ang loob ko sa inyo. Kahit minsan tinatarayan mo ko. Mag-isa niya akong tinaguyod. Tinipid niya rin ako para makapag-aral ako at makapagtapos. Kaya nga naaawa ako sa kanya. Yun, habang nag-aaral ako, marami akong ginawang sideline. Nagturo ako ng mga Chinese at Korean online, tapos marami pa akong pinasok na trabaho. Para ako na lang yung bumili ng mga kailangan namin sa bahay. Nagawa ko naman. Lalo na nung nakapagtapos na ako ng pag-aaral, tapos nakakuha na ako ng magandang trabaho. Nasaan ang nanay mo? Ay, wala na
Masaya na sa kabilang buhay. Sorry, hindi ko alam. Kaya siguro ako ganito ngayon. Bili lang ako ng bili ng mga gamit na pangarap namin dati ng nanay ko. Baka sakaling makabawi man lang ako sa kanya kapag nakita niyang asensado na yung anak niya. Kaya, pasensya na kung madalas nagtutunog mayabang na ako sa mga pinamili kong gamit. Oo nga eh. Nayayabangan nga ako sa'yo nung una. Pero hayaan mo na yon. Naiintindihan ko na ngayon. Hindi ko naman gustong ipagyabang. Kaya lang pagkaharap kita, parang sinasalamin mo nanay ko. Kaya gusto kong sabihin sa'yo lahat ng nabili kong mga gamit kasi sa puso ko, parang gusto kong matuwa ka. Kasi parang sa ganung paraan, feeling ko, natutuwa na rin si Mama. Papadudod para akong sinuntok sa lalamunan sa inamin sa akin ni Vivian. Parang nasa namin naman niya ang anak kong si Mia na may mga pangangailangan at hindi ko maibigay noon. Niyakap ko siya at sinabing proud ang nanay niya sa kanya kung nasaan man ito sa ngayon. At kung kailangan man niya ng isang ina na magsasabi sa kanya kung gaano siya kagaling at kabuti ay andun lamang ako palagi. Doon na siya nagsimulang umiyak, papadudot. At para gumaan ang sitwasyon ay inamin ko sa kanya na naiinggit ako sa kanya kaya ako bumili ng mga TV, sofa at refrigerator. Inamin ko sa kanya na loan lahat yon. At pinagsisisihan ko na dahil alam kong mahihirapan akong bayaran yon. Bigla na lang siyang nag-offer na magbayad ng lahat ng yon. Regalo na raw sa akin. Tinanggihan ko dala ng sobrang hiya. Pero sinabi niya sa akin na parang sa ganoong paraan ay niregaluhan na rin niya ang nanay ko. Kahit ako ay naiyak sa naging offer niyang yon, mali nga na mainggit sa kanya dahil mabuti siyang tao at anak. Deserve naman talaga niya mga magagandang bagay na naipundar niya. Doon na kami nagkaintindihang dalawa, papadudot. Pagkatapos noon ay dumating na rin si Mia at niyakap siya bigla ni Vivian at kinagulat niya yon. Hindi ko na lang sinabi sa anak ko ang nangyari bago siya pumasok sa bahay. Inaya ko si Vivian na manood sa TV namin kahit na isang channel lamang yon. Pinaunlakan naman niya yon at masayang inupuan ang matigas na sofa bed. Nakangiti pa rin siya at masaya sa sofa bed. Inaya ko rin siyang matulog muna sa amin. Sa unang beses ay pumayag akong magpatulog ng bisita sa bahay. Kay Vivian lang dahil parang naging anak na ang tingin ko sa kanya. Maraming salamat papadudot sa pagbasa ng aking liham. Sana po ay magawa namin itong mapanood ni Mia at Vivian sa inyong YouTube channel. Muli maraming salamat. Ako ang inyong kabarangay forever, Belinda. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.